Okay, magandang araw sa inyong lahat mga Damadorians. Ito na naman po tayo para muling makipagdama-daldalan. Okay, pinili ko tong laban ni Lolong ng Jensan versus Camelo Akot para magkaroon ng karugtong yung video na pinakita ko nung nakaraan. Kasi yung nakaraan kay Willie at saka kay Lolong na kung saan ang opening ay subo-subo. Etong kay Camilo Akot, ganun din, subo-subo. Kaya parang dinugtong lang. No? Okay, doon nga pala sa pagka-champion ni Lolong ng Jensen ay deserving talaga siyang nanalo kasi meron tayong nabasa na mga impormasyon mula dun sa mga comment dun sa ating video na talagang walang bentahan na nangyari dun sa kanilang naging laban. Talagang deserving siya na siya yung maging champion. Kasi ganito yun, naipaliwanag ko na rin nung nakaraang video na yung sistema nung kanilang tournament, yung point system na pag nanalo 2 points, tapos pag tumabla 1 point, nabanggit ko na yun sa nakaraan na kapag tinablahan ka ng tinablahan, para ka ring natalo. Kaya siguro ang magiging technique nito, kung halimbawa kung ang maglalaro ay ka-level ko, mababa, ang gagawin ko, lalabanan ko yung mga ka-level ko, sisikapin kong manalo. Pag sinuwerte akong manalo, pagdating na makakaharap ko si Willie o kaya si Joy, sisikapin kong makatabla para na rin akong nanalo. Yung gano'n ang mangyayari. Kasi mataas na yung score ko eh. Pag nakatabla ko sa kanila, o dagdag points na lang yon. Kung halimbawa lahat ng player, gano'n ang nasa isip, di malamang tatablahan yung mga senior A o yung mga grandmaster na kakayahan. Okay. So ganito ang nangyari no mula sa comment ni kasi si Lolong nag-comment din sa video natin na nalaman ko yung buong istorya no. Nung naglalaban sila ni Willie at saka ni Lolong, hindi talaga hindi pwedeng ibenta ni Willie ang laban o kung hindi man ibenta, kumbaga yung parang wala nang gana, ipatalon lang, hindi pwede yung ganoon kasi nung time na naglalaban sila, pareho sila ng score. Pareho silang score nila ay 7. Kaya ibig sabihin kung mananalo si Willie, may chance siya para maging champion. Dahil ang score niya magiging 9. Tapos si Lolong magiging 7 na lang. Okay, ganito ang nangyari. No? Siyempre, ang lumalabas sa analysis ko, ang pagkatalo ni Willie, yung nakatanggap siya ng maraming tabla. Natablahan siya ng natabla ng mga ibang player. Tapos pangalawa, yung pagiging overconfidence na minaliit niya yung naging kalaban niya. Sa pagiging overconfidence, kumpiyansa siya masyado, ayan, napasok tuloy siya sa pormada ni Lolong, kaya natalo siya tuloy. Siguro, meron ding mga nagtataka kung bakit hindi raw nakapasok si Willie, kahit man lang sa pangatlo, pang-apat. Kasi nga ganito daw yung nangyari, yung score nila nung maglaban sila ni Lolong at saka ni Willie, pareho silang score na 7. 7 kay Willie, 7 kay Lolong. Nung manalo si Lolong, di siyempre plus 2. Di naging 9 yung score ni Lolong. 7 lang yung kay Willie. Ngayon, kaya hindi nakapasok si Willie kasi marami yung nakakuha ng 8 na score. Hindi lang isa. Hindi lang natin alam kung gaano karami yun. Siguro baka 4 o 5. Kaya hindi nakapasok si Willie kasi 7 lang yung score niya. May mga nakakuha ng 8. Alam nyo, inanalyze ko rin na hindi naman talaga imposibleng maging champion si Lolong ng Jensan. Unang-una, kasi ganito ang pagbasihan na lang natin itong si Cesar Mata. Si Cesar Mata o alias Master Pogi. Itong si Master Pogi, kung aanoin natin yung level niya, hindi na siya nalalayo kay Willie at kay Joy. Yung level ni Master Pogi, konting-konti na lang. Papantay na siya kay Joy at saka kay Willie. Kaya nga, natawa nga ako nung una silang naglaban ni Joy. Binigyan ng tabla si Cesar. Sabi ko, kung pahabaan ng laro, mauubusan tong si Joy. Kasi, hindi na kayang bigyan si Cesar Mata o si Master Pogi ng tabla nila ni Joy at ni Willie. Ngayon, etong si Cesar Mata, ka-level niya si Lolong ng Jensan. Lang din sila, hindi sila naglalayo. So ibig sabihin, ganun din si Lolong ng Jensan. Yung kakayahan ni Lolong ng Jensan, hindi na rin yan nalalayo kina Willie at nila Joy. Kunting-kunti na lang, pantay na yan sila. So hindi yun katakataka. Kaya
lalo na makikita naman sa resulta. Ang dami niyang mga pinagtatalo ng mga iba pang players na hindi basta-basta katulad ni Camelo Acot. Kaya talagang deserving talaga siyang nanalo. Sinamahan ng swerte, yung kaya isa na rin siya ngayong maituturing na Grandmaster kasi diyan nagsisimula yung unang pagkapanalo pagkatapos kung sakaling gaganahan ka pa magpatuloy yung pagre-research hanggang sa makagawa ka na ng sarili mong tira. No? Pag nakagawa ka na ng sarili mong tira, o yan na, di talagang mahirapan na yung mga iba pang damista na nakalabanin siya. Yung nga lang, ang magiging disadvantage yan kapag ganyan nag-champion ka na, ang unang-unang mangyayari niyan, mababawasan na yung mga kalaro mo, lalong matatakot na yung mga ka-level mo. Ha? Pag maglalaro kayo, hihingan ka na ng partida, yun yung magiging unang tapos pag dadayo ka pa, tapos kilala ka na ikaw yung nag-champion. Hindi ka na rin makakapangharang. Halos lahat ng madadayo mo, hihingian ka ng partidang halos i-paralyze mo na. No? Okay, yung shout out, mamaya na lang sa bandang hulihan ng video kasi medyo napahaba yung daldalan natin. Okay, so umpisa natin kasi naiinit na yung mga ibang yung mga ibang player, ibang viewer. Lalo na yung mga viewer na ayaw ng daldalan. Okay, so itong yellow ang Camelo Acot. Ito naman yung kay Lolong ng Jensan. So, tumira si Camelo ng 115, nag-116. Parehong-pareho, no? Doon sa laban nila. Nagpakain, siyempre kumain. Sinubo. Yan. Okay. Pagkatapos, tumira dito. Ganyan. Okay. Ang ipapakita ko muna yung labanan nila yung opening nila ni Lolong ng Jensan at saka ni Willie. Pagkatapos ulitin ko yung kay Camelo Acot naman. Pareho lang naman ang opening pero meron lang kasi akong gustong ipapaliwanag na. Okay, so ito na nangyari, sinayang. Di siyempre binigay. Ngayon, ito naman yung pinangkain. Ito ang tinira ni Willie. Yan. Kay Willie muna tayo Pagkatapos tumira dito. Kasi may lansi pag itong tinira, yari siya. Lansi, dadama dito. Okay, kaya tinira dyan. Pagkatapos nag-A3. Yan. Pag A3, nag-16-4. Yan. Kasi gusto kong munang ibalik yung kay Willie kasi para dun sa mga beginners, no? Para mas meron silang makukuhang aral. Okay, so tinira to. Ito ngayon ang tinira ni Willie. Yan. Tapos nag-313, tumira ng 214, saka to tinira. Yan. Pagkatapos na tinira to, nag-313. Tinira naman to ni Willie. Okay, pagkatapos nag-12-7, saka naman to tinira. Yan na, dito na tayo, no? Ito yung tinira ni Willie. Yan. Nag-115. Pagkatapos, tinira naman ito ni Lolong. Nag-13-16. Pag 13-16, ang tinira ni Willie ay nagpakain. Yan. Pagkatapos kumain dito. Yan, tandaan niyo yung pormada, no? Ito yung pormada, Ayan, tira pa ng tira pa ng blue. Okay, sa ganyang pormada, ang tinira ito. Ito na yung tinira kasi baka may malansihan. Okay, nag-6-1. Ito na, no? Tira ng dilaw. Doon sa nakaraang kong video, pinaliwanag ko na kapag ito ang tinira, 9-5. Tingnan niyo yung pormada, Pag nag-9-5, na ang sabi ko noon, maiipit. Kaya, hindi itong tinira ni Willie. Ang tinira ni Willie, ito. Ito ang tinira ni Willie. Nag-7-3. Kung saan, talo pa rin. No? Okay, so, balik ko lang Kaya, dito na ngayon, sa labanan nila ni Camelo Acot, dito na uwi. Parang nag-same as na nilagay niya rito. Naging ganyan ang resulta. So hanggang sa matalo rin si Camelo kasi ang tinira dito sa ganyang pormada, ang tinira to nag-313. Tapos sa ganyang pormada, titira ng dilaw, ito nag-sacrifice. Tandaan niyo itong pormada, ayan tira ng dilaw. Tapos ito yung tinira ni Camelo. Ayan. Gumanon. Okay, so ibalik ko lang sa opening kasi iba yung iba yung variation ni Camelo pero dito rin napunta. Okay, balik ko lang
Okay, kanina yung pinakita ko, yung opening yun nila ni Lolong ng Jensen at saka ni Willie dun sa nakarang video. Ngayon naman, yung variation naman na ginamit ni Camilo Akot laban kay Lolong. Ito, tumira si Camilo ng 115, nag 116. Tapos, nagsubo-subo. Yan. Kumain dito, kumain dyan. Okay. Pagkatapos ng sinubo pa uli. Yan. Saka sinayang. Sinubo na naman. Kain. Okay, tira ng dilaw, nag 7-2, pumunta naman dito. Nag 8-3, nag 16-4. Ayan. Tapos nag 5-1, tinira naman sa 3-13. Tapos bigla nag 2-14, saka naman itinira to. Ayan. Pinakita ko na yung ano hindi ko na lang ganong ipapaliwanag yung variation na kasi pinakita ko na yung to kapag ka nag-real. Pinakita ko na, hindi ko na lang papaliwanag to. Iba na lang para mapabilis tayo. Okay, so tira ng dilaw nag 313. Yan din ang ginawa ni Willie. Pagkatapos naman dito nag 12-7. 12-7 din. Parehong-pareho, no? Diyan pa parehong-pareho pa sila kay Willie. Pagkatapos tinira naman ng 8-3. Ayan. Tira ngayon ng dilaw. Dito na nagkaroon ng pagkakaiba. Sa laban nila ni Willie, itong tinira ni Willie. Yan, nag 115. Pero kay Camilo Akot, itong tinira niya, nag 95. Yan ang tinira niya ngayon. So, ang ginawa naman, tinira itong 314. Yan. Kasi ang habol niya, pupunta rito. Pag hindi gumalaw itong apat na yan, pagpasok dito, yung tatlo na yan, may iipit itong apat. May iipit yung apat nitong tatlo. No? So, ang ginawa ngayon ni Camilo, ginano niya. Nag 6-2. Di sinayang naman yun dito ni Lolong. Yan. Pagkasayang dito, dyan na nagsimulang unti-unting pumasok dun sa katulad na kay Willie. Nag same as. Ito ang tinira ni Camilo. Nag 215. Di pagkakain, dito na. Ito na yung sinabi ko nina. Yan Tira pa ng blue sabi ko kanina kapag ka nag 9-5, may ipit na yung dilaw. Kaya lang doon sa laban nila, hindi itong tinira ni Willie. Ang tinira ito, nag 7-3. Ngayon, tignan natin yung kasunod. Itong tinira ni Lolong, nag 6-1. Okay. Tira ngayon ng dilaw. Ito na yung pareho kanina, di ba? Tapos, dyan, nabasa na ni Camilo na kahit anong itira niya dito, wala na. Maiipit na siya. Kahit gumanon pa siya. Pag gumanon siya, lalong maiipit na. Pag dito naman, ganun pa rin. Talagang wala na, no choice na. Kaya nag-sacrifice si Camilo dito. Ayan, dyan na nag-sacrifice. Yung pinakita ko kanina. Iba yung variation, pero dito pa rin napunta. Ayan na. Pagkatapos tinira to, dahil inisip nyo makakapasok. Ito naman ngayon ang tinira ni Lolong. Yan. So, dahil papasok na rito Siyempre, pag pumasok dito yan, obligado yung dos. Walang mayordama, hindi uso ang mayordama sa amin dito. Kasi may mga viewer tayo na mayordama pa rin. Pero sa laro namin, walang mayordama. Obligado yung mas maraming kain. Pag pareho ang kain, pwedeng mamili. Pwedeng piliin yung dama, pwedeng hindi. Okay. Pag ginanyan, malamang dito ang titira niya, isasabay. No? Pagkakain ng gano'n, dalawa, obligado dos. Pagkatapos, kakain dito. Dadama, kakain dyan. Dama to. Ngayon, dahil dama yan, may bahaw. Kakain ng ganun. Hindi makatira to. Kasi dadalaway, no? Kaya mahihirapan. Pag umiwas, wala na. Pag umiwas, dito sasayangin yung dito. Kaya, hindi ginawa ni Camilo na sayangin yung dito. Balik ko lang Yan, tira ng dilaw. Balik ko lang Pinakain, ginanon, saka inatake dito. Pagkatapos ng 10-6, hindi pwede kasi may sabay. Ang ginawa ni Camilo, ito tinira niya. Yan. Ginawa naman ngayon ni Lolong, pinakain to. Kumain ng atras. Yan. Para kapag sumayang, ganun din. Pag gumanon siya, igaganon lang dadama dito, lanse. Kaya hindi pwedeng sumayang. Balik ko lang Yan. Maganda yung ginawa Talagang yung no choice na yung kalaban. Pag gumano naman, sasayangin naman dito. Kaya
Lalo delikado. Lugi na ng dalawa eh. Di balde na ng dalawa. Di magiging tatlo pa. Balik ko lang ha. Oh. So, kapag ka, iba naman, pagka ginanon, kahit ano itira, kahit ito, ganun pa rin, sasayangin. Ha? Kaya ang ginawa, ito yung tinira. Yan. O, ang ginawa naman ngayon dito, saka ngayon sinayang dito. Okay. O, wala naman pwedeng ibang itira yung, yung dilaw. O, kundi sacrifice na lang. O, pag ganyan. Pag dito, lalong mahihirapan. O, kaya dito pinakain. O, di, dalawa na yung lugi. Dahil nag-sacrifice na uli. So, ngayon, pagka pagdating dyan, ang tinira naman ngayon dito ni Camelo, nag-7-2. O, pinakain naman ngayon ito. Nag-6-1. O, pakain. Ang hirap na, lugi na ng dalawa eh. No? O, wala nang perimeter. Pag tumira dito, pag gumanon, papasukin. O, balik ko lang ha. O, kaya ito talaga yung titira ni Camelo. O, iniwas na lang. Yan. Pagkatapos, siyempre, makakain. Iniwas din. Pinakainan. O, pagka ganon, o, tinira dito. Yan. O, tira ng dilaw. O, ginanon pa. Hirap talaga pag dalawa na yung lugi. Eh, kung yung isa nga lang, hirap na. Lalo na pag dalawa. O, saka ginanon. O, dito na, sumuko na ngayon si Camelo. Diyan sa part na yan. Okay? So, kaya, talagang swerte. Talagang, yan na talaga yung araw niya talaga. O, kumbaga, panahon kasi yung damay. O, ngayon, panahon ngayon ni Lolong ng Jensan. Kaya sa ayaw man niya at sa hindi, talagang kikilalali na siya ng buong Pilipinas na kasama na siya sa mga Grandmaster kasi nag-champion na siya eh. Kahit sabihin pang swerte o pero talagang magaling talaga dahil bago niya nilabanan sila Joy tsaka si Willie, may mga dinaanan siya mga magagaling din pero pinagtatabas niya. O kaya talagang ganun, no? Sabi nga para kasi totoo naman na kapag tournament kasi hindi ka nakakasigurado. Yung malakas tsaka yung medyo mababa konti. Kasi hindi naman kahinaan yung mga kalaban eh. Sabihin lang natin na lamang lang ng konti sa kaalaman si Willie tsaka si Joy. Ganyan, kunyari ganyan sila Willie. Yung kalaban, ganyan lang. O ganyan lang yung kalaban. So ibig sabihin, kahit na ganun lang yung kalaban, pwede silang talunin yan. Eh lalo na kapag alam nila yung mga technique. Kasi yung technique, tulad ng sinabi ko kanina, na ang technique, talunin mo yung ka-level mo, tapos pagdating doon sa mas mataas sa'yo, kahit itabla mo na lang, yun, malaking bagay na. Okay, shout out natin si Michael V. Si Chris Dagnot. Yes. At shout out din sa pinakamagaling na tindero ng ice cream sa Davao City, si George Tilap ng Bolton Isla. Okay. Bernardo Benavente ng Davao. Yun. Arias Fandagani. Yes. Ryan Tumbale. Abdul Aki ng Pinyan, Zamboanga del Norte. Alright. Shoutouting kay Ricardo Labaniego. At Titing Sardual ng Burias Island. Yun. Buji Gonzales. Yes. Janmil Lopez ng Amlan, Negros Oriental. Yun. Bing Pakit. At Jonathan Berba ng Maigo at Lianan West ng Lanao del Sur. Okay. At Jongjong Dalances Man. Alright. Shoutout din dito kay Oscar Amakin ng Panglao, Bohol. Ruben Gaum ng Tagum. Yes. Lijoy Abdon. DX Luna ng Talisay, Cebu. Yes. At Raul Java. Yun. Rafi Katad. Yes. At Gilbert Enoch. Shoutout din dito kay Mario Argao alias FJR Abrigana. Yun. At si Freano Tago. Andres Ayop. Yes. At Juven Tagulimot alias Jotags Gasman ng Taguluan, Misamis Oriental. Yun. Dito kay Noel Valdewesa ng Olongapo City. At Rolando Fernan. Yun. Ngayon, dito naman tayo sa mga Dama Vlogger at sa mga iba pang YouTube vlogger gaya ni na Dama Maestro. Yun. Pinoy Dama Channel. Yes. Dama Portabla TV.
Compostela Dama TV ng Compostela Davao de Oro. Yun. Earth Vlog TV. Okay. Efren TV Channel. Aha. At Triple Dama TV ng Tangub City. Okay. So, hanggang sa muli, no? Maraming salamat sa inyong panonood at suporta.